Halos hindi matingnan ni Addison ang sariling ugat nang alisin ni Santino ang benda niya. Magpapalito ng gasa niya tapos magpapahinga na rin. Her bag of blood was already removed this afternoon. Nakahinga siya na maluwag dahil doon. Swero na lang nakakabit sa kanya at ang antibiotics. Luckily, your kidney wasn't damaged because of the stab, Addie. Ani Santino, naghahanap ng kanyang maipapalit na pang-itaas sa loob ng kahon. Yun lang, talagang maraming dugong nawala sa'yo. Ang hirap-hirap pa naman dito sa atin dahil walang dugo. Mabuti na lang type B si Poging Hermitanyo. Sayang ang tiyan mo, ang puti mo pa naman at napakakinis. Nagkamar ka pa tuloy. Buti medyo tago, kakapagsuot ka pa rin ng crop top. Naku, salamat po kamo at buhay ako. Yun ang nasambit niya sa kanya hinubad ang kanyang pang-itaas. Kahit 10 marka ng saksa maiwan sa buong katawan niya, ipagpapasalamat niya pa rin kung himala na siyang nabuhay. Wala siyang pakialam sa pilat o sa marka. Si Santino naman ang nag-aasikaso sa kanya mula pa at binabae naman ito kaya baliwala na sa kanyang maghubad ng damit sa harapan nito. Sa ospital pa nga lang daw ito na ang nag-alis ng damit niya. Ano pa bang itatago niya sa nurse? Here, ito yata ang kapartner niyang short. Anito bit-bit ang isang itim na kamiseta pero parang ang liit sa tingin niya. Sinipat din ito ng tingin ang bitbit na tela tapos ang dibdib niya. Ay, parang too small pala for the boobs. Niwi nito sabay pihit na muli para hanapin ang kapartner ng shorts na suot niya. Tumalikod to at muling bumalik sa kahon pero bumukas ang pintuan. Sa pag-aakala niyang si Ramona lang yon, di naman niya pinagtuunan ng pansin. She was busy scrutinizing those stitches on her abdomen. Aalisin pa ba tong tahi? Tanong niya kay Santino. Nope, matutunaw na lang yan. Mas masakit kung tatanggalin pa. Diyos ko, salamat. She sighed in relief and looked at the door. Gano'n na lamang ang gulat niya na makitang naroroon si Dusk, nakatingin sa kanya. Ay! She screeched and tried to look for something to grab to cover her bosoms. Ang nadampot niya yung nahubad niyang pangitaas. Di magkanda o gaga niyang tinakip iyon sa dibdib niya pero parang baliwala lang na dumiretso sa pagpasok ang lalaki. Doesn't this man know the word decency? Sa buong maghapong lumipas, ngayon lang silang pangitang muli nito. Di siya nito sinilip man lang sa kwarto. Ay, si Kuya Dusk. Doesn't know naman how to knock-knock? Ani Santino. It's okay. Marami na ako nakitang ganyan ng babae. Di na bago. Anito na naitago na lang ni Santino ang labi. Siya na may makailang napakorap. Pasimpleng pinisil ang dibdib. Di na raw bago ang dibdib ng babae sa mga mata nito. Sa bagay, kahit nga si Paula na may hilis ang tiyan, pinaghotel nito, mas malaking hinaharap ng babae ngun sa kanya. Literal na parang bunga ng papayang sinusuhan ng 10 baka. Normal na lang talaga rito ang mga babaeng hubad. Baka nga ito pa ang pinipilahan. Okay, as you say. Wait lang, damitan ko lang ang manika namin. Santino shrugged and walked towards her. Sinuotan siya nito ng pang-itaas habang si Dusk busy sa smartphone nito. Okay, done. Labas na muna ako. Babalik ako later para sa gamot. Paalam na rin kaagad ng bakla. Uy, itong sugat ko. Nag-aalala niyang tanong kay Santino. Babalik din. Mukhang may sasabihin si kuyang mahalaga at di makapaghintay. Patatsyada na nurse sa pinsan. Pagkalabas ni Santino, tiningala niya si Dusk. Kamusta po si Tia Elsie Gov? He handed her the phone. Agad naman niya yung kinuha, tiningnan ng mga litratong naroroon. Ay, may grocery po sa kapera. Kanino po galing? Parang naluluha niyang tanong habang nakatingin. Sinaswipe ang mga litrato. Tita Freya, from the foundation? Ay, si Fiago. Bulalas niya na makita ang alaga sa litrato. May swero ang Fiago niya. Bakit may swero? Bakit po may ganito si Fiago? Maluha-luha niyang tanong dahil sa mahal niyang alaga. Naka-confine sa Animalandia, sa daet. Victor found her in the woods and couldn't get up. I think she was starving to death. May bali raw sa likod kaya hindi makatayo. But they are treating her. Mabubuhay po ba siya? Nag-aalalang tanong niya. Siya ang dahilan kaya ako nakatakas. Kinalmot niya sa mukha yung lalaki kaya't sinamantala ko ang pagkakataon na makatakbo. She will live. Ano man ito kaya nangiti siya kahit paano. Siguro kahit ang katotohanan na malala si Fiago dahil sa positibong sagot ni Dusk, lumakas ang loob niya kahit papano. She looked at her cat once more and handed the phone back to him. Salamat po, Governor, pero hindi ko ho afford yung Animalandia. Wala na po akong trabaho sigurado.
I am not asking you to pay for Animalandia. My connections will pay. Anito lang kaya medyo napaawang ang labi niya. Saka siya tumango. Ano pong sabi ni Tia Elsie? May naghahanap daw po ba sa akin doon ng mga tao? Umiling ito at bahagyang lumabi. Tahimik. Sus ko, salamat. Nausal ni Addison saka napapikit. Sobra-sobra ang pag-aalala niya para sa pamilyang naiiwan sa kanya. Hindi niya gustong masaktan ng mga yon. Nagkamali siguro siya sa ginawang pagsusumbong kay Dusk at malamang ito nga ang punteriya kaya kahit nabuhay niya, nalagay na sa alanganin. Muntik na siyang magpaalam sa mundong ibabaw. But we cannot tell. He added and it made her open her eyes again. Who knows, baka may nagmamatsyag sa pamilya mo. Tita Freya has connections. Kung wala kang tiwala sa mga polis dito o ilan sa mga polis dito, pwede kang tulungan ni Tita. She offered help. This must be investigated thoroughly, Larissa. This is not an ordinary case to forget. You were stabbed. Mostly, almost got raped. You need help. I suggest you grab one. Naiintindihan mo ko? Di niya alam kung ang ibig sabihin ba nito ay pag-i-Ingles nitong naiintindihan niya o ang sinasabing kailangan niya ng tulong ng otoridad. Ang iniiwasan nga niya ay investigasyon. Nakakaintindi naman po ako ng Ingles. Paano po ako magkaroon ng investigasyon? At kaya nang sabi niyo, paano kung nagmamanman sila? Paano sila Tia? Masisirang pag-aaral ng pinsan ko kapag napunta sila sa protection program ng pulisya? With or without the authorities, those guns will surely rip you. Kung gugustuhin nila, idadami nilang pamilya mo kapag gusto ka nilang palabasin. I strongly suggest you accept Tita Freya's help. That is if you're not hiding something. Namulsa ito kaya't napanganga siya ng husto. Ano naman ang sinasabi nitong hiding something? Wala naman siyang itinatago. Dahil nga sa pakialam niya, inalit siya ng buhay niyang dati naman tahimik. Bakit niyo po ako kinukupkup dito kung may tinatago pala ako? Naiinis na sabi niya. Siguro dahil pobre siya kaya't ganito ang tingin nito sa kanya. Nasaksak na nga siya, baka scammer pa rin ang tingin nito sa kanya. Baka kahit nakailata na siya sa atol ngayon, scammer pa rin ang tingin nito sa kanya o assassin. Alam ko pong dapat kong ipagpasalamat ang malasakit ninyo at pinahalagan niyo ako dito ngayon pero hindi ko rin po alam kung bakit niyo ito ginagawa. Baka po tingin niyo sa akin assassin ako at pilit niyong aalamin kung sinong boss ko. Sino nga ba, Larissa? He asked without breaking an eye contact. Talagang nahulog na ang mga panga ng dalaga habang nakatingin sa mga mata ni Dusk. He was so intimidating. He has this devilish smirk so unnoticeable. Tila ba sinusukat siya nito sa paraan ng pagkakangiti nito, bagay na hindi niya man gusto. She shook her head. Wala po ako magagawa. Kung tingin niyo sa akin masama akong tao. Marami na ho talagang ganyan ngayon. Ang Diyos ay pera at gumagawa ng masama magkaroon lang ng pera. Aasikasuhin ko po agad ang alok ng tita niyo kapag naglalakad na ako. Di rin po ako sanay na nakikituloy sa ibang bahay. Basta po masiguro ko na hindi madadamay ang tiyahin ko at pinsan. Kayo naman po talagang punteriya nadamay lang ako. Halos mapaismid siya. Naiinis kasi siya sa tabas ng utak nito sa kanya. Halos mamatay na nga siya pa rin ang mukhang assassin. And why me? Tanong naman ito sa kanya. Nakakulot noo. Ikaw lang naman po ang pinuntahan ko tapos bigla-bigla na lang may gusto na sa aking pumatay? Naman niya. It could be the other way around. You confessed to your target. That's why you became the new target. Hindi nga po ako assassin. Sa itsura ko po bang to? He scanned her. Possible. Assassins are beautiful so the target will never notice their true motives. Sus ko? Gusto ni Addison mapaantanda ng krus. Hindi niya alam kung papuri ba yun o pang-iinsulto. Nakakatuwa na sana na sabihing maganda siya, kaya lang bawing-bawi naman sa pamibintang nito na siya ay isang assassin. Baka kahit targetin niya ito ngayon ng kutsilyo sa dalawang itlog nito, hindi siya tatama. Nagpapasalamat po ako sa pagtulong niya sa akin, sir. Pero kung patuloy niya lang po akong bibintangan na kung inutusang patayin kayo, mas mabuti po siguro. Pag magaling na ako, umalis na ako rito. Tumalikod ito. I will call Ramona. Ipahahanda ko na ng dinner mo. Work with the cops, Larissa. Work with the cops, Larissa? She mimicked. Para nakakapagsisi patuloy na itong nasumpungan niya para tulungan siya. Sana ibang tao na lang binigay ng Diyos dahil sa totoo, kinalimutan na naman talaga niyang interes. Napilitin tong maniwala sa sinasabi niya. Kaya lang nagbibiro yatang tadhana, kaya nagkita silang muli. At dating bintang pa rin ang lumalabas sa bibig ni Dusk. Sino nga ba naman ang maniniwala sa kanya?
Dapat pala pinag-record niyang narinig niya. Oo, at sasabihin na naman ay mga talent niya sa drama sa radyo ang mga nagsasalita. Well, who would even believe a stranger like her? Mahirap maniwala sa taong di naman kakilala. Ni sa inagap hindi pa nakikita. Di naman sila magkakilala tapos isang araw, susulpot siya na may dalang banta sa buhay ni Dusk. Isang tulad ni Dusk na mayaman, kilala ang pamilya sa buong lalawigan. Halos matampal ni Addison ang sariling noo. Si Dusk ay isang ngipin na debrace ang katulad at siya isang hamak na tinga. Okay, I am back to the civilization. Daldal ni Santino nang bumukas muling ang pinto at pumasok ang bakla. Tapos na ba si kuya? Tapos na. Ani naman niya. Ikaw, Nurse Tino. Tina pala. Kung may isang taong lalapit sa'yo at magsasabing mag-ingat ka dahil may naring siyang threat sa buhay mo, maniniwala ka ba? Santino paused from getting the things he needed to clean her wand. Saglit tong nag-isip. Just because I don't wanna die yet, maniniwala ako. Lalo na kung di naman mukhang baliw nagsabi. Why, Dolly? Is it about kuya? She sighed. Ayaw naman niyang maging chismosa at ipagkwento pa ang nangyayari, pero gusto niya lang ng opinyon mula sa ibang tao. Well, baka gusto na ni kuyang matsugi, kaya hindi maniwala sa'yo. Bigla nitong sabi sabay takip sa bibig. Tapos ay tumingin sa pinto. Natawa siya ng kaunti. Di niya na inisip, sayang kanyang fest, ang kanyang mga pandesal sa katawan. Oh my! Nahaplos nito ang leeg. Kung di ko lang siya pinsan, nako, may kalalagan sa akin ng longganisa niya. Mukhang malaki pa naman yon. Tsura pa lang niya kahit mukhang pinaglihin ni tita sa sama ng loob, mukhang masarap pa rin. Lalo siyang natawa. Malaking araw, sabi ni Paula. Sa dami raw na lalaking nag-takeout sa babae, kay Castello Verde raw yon na-solve. Tirik daw ang mata ng babae at punong-puno ang pandesal. Halos siya pa nga itong kilabutan dahil may ka-live-in si Paula at may anak. Pero kung makwento ang nangyari, wagas. Lights off daw ang nangyari pero ang sarap daw at ang bango ng singit amoy baby. Hindi raw amoy ng naaagnas na alipunga sa paa tulad ng ibang parokyanong senior citizen ng kasino. Nakontodo pa bango raw pero kapag naghuban ng pantalon nangangasim, animo panis na mais. Kilig naman ang mga kasamahan niya dahil doon. Sana raw mai-take out din sila ng future governor. Kahit daw libre, hindi lang sila bubo kaka. I-split pa sila habang nakatihaya para daw pasok na pasok ang sinasabi ni Paula. Nang ipinagmamalaking longganisa ng sugarol na gobernador. Dusk Castello Verde. He smirked and went downstairs, chatting his tita Freya that she should ready those cups she trusted the most. Nauna na siya. Nagpapaimbestiga na sa totoong tulong ng kanyang ama. Thank God that even if his father shut down all of his accounts and gives him tight budget money for his allowance, help is still on its way to him. His father hired private investigators, 6 or more. He wasn't sure, but his father was working so well about it. His old man didn't care about expenses or money, and hiring an investigator is not cheap. Nasabi niya ang nangyari, ang problema, at ang walang kasiguraduhang threat na binanggit ni Addison sa kanya. His father told him not to stay calm about the threat and about the witness. Sa maikling salita, hindi siya dapat magtiwala ng lubos sa salita at warning at sa tao. Maging neutral lang daw siya. Kunwari, hindi nababahala at walang pakialam, pero may kumikilos ng palihim para sa kanya. Yon ang gusto niya. Yon ang hiningi niya kay Leonardo na agad naman nung ibinigay. And Dusk told his father that the waitress was a woman. A beautiful woman, rather. Di naman daw pipili ang kalaban ng babaeng mukhang swelas ang mukha at ipapain sa target. Siyempre daw yung maganda na maaakit siya para makuhang tiwala niya at magawa ang plano ng walang kasabit-sabit. Pero wag din naman daw niyang sasaktan dahil baka naman daw inosente talaga siya pa ang sumabit. At naaakit nga siya. Yun na naman ang paulit-ulit sumasagi sa isip niya ngayon habang binabagtas ang hagdan pababa. He saw Addison's boobs in full view at wala sa sariling na tingnan niya isang palad. He would love to grope those mounds in his palm. When? Kapag tumaas pa ang interes at libido niya sa babae. It would be easy for him to do that because his father told him to keep her in his house for the meantime, but he must stay attentive and watch her actions. Wag raw siyang palalansi kahit pa napakaganda ng babae. He knows that. Baraha lang naman ang kahinaan niya, hindi babae.
Si Valentina nga na mula pa noon kasama na niya. Hindi siya nangiming hiwalayan. Mga bagong dating pa kaya na kama lang ang iniisip niyang pagsasaluhan nila. Wala nang iba. Binaba niya ang kamay. Mananatiling palaisipan sa kanya ang tunay na pagkatao ni Addison hanggat wala pang resulta ng investigasyon ng kanyang mga private investigators. Kahit papano nakakahinga naman siya na maluwag. Galit man sa kanya si Leonardo dahil sa kalat na kasiraan sa pangalan niya bilang gambling governor, hindi pa rin bumibitaw ang ama niya sa tiwala na maitatama niya ang lahat. He has to clear his name for the sake of his inheritance. Sa kangkungan sa sementeryo ang bagsak niya kapag di niya nakuha ang mana niya. Baka mamulot na lang siya ng kohol sa palayan dito sa probinsya kapag nagkaganon. Kahit ayaw niya, kailangan niyang seryosohin ng lahat ang pangampan niya. Kahit nakakahiya ang tingin sa kanya ng mga tao. "Senyorito, my darling sir!" ani Ramona na pumasok na sa main door. Napatingin kaagad siya sa babae pagkababa niya ng hagdan. May dala itong envelope na may ribbon. "Please don't make me go bald, Ramona. Tagalogin mo, utang na loob." Aniya pa dahil di pa man lang ay sumasakit na ang sentido niya kahit wala pa nga itong sinasabi. "Okay, mi amor sir. May imbitasyon kayong dumating. Galing sa United Farmers Association, MPC. MPC? Co-op? He furrowed. "Oh yes, senyorito. You are absolutely correct. They say you are invited to scissor the ribbon and cut it in half." Eto na naman. Kahit ano talagang gawin ng Ingles ang salita nito. Palibhasa, nasanay din ito sa mga kaibigan ng ama niya na Ingles kapag pumupunta sa kanila. "I don't read the message inside the envelope. I just peekaboo." Kinuha niya yon. Ano pang sabi? "The scissoring is on Sunday, 9:30 morning at Gahonon Daet, Camarines Norte, MPC Hall." Ah, di ka nga nagbasa ng lagay na yan. Minemorize mo lang. Aniya at umiling ito. "I just peekaboo." Anito naman kaya naiiling na lang siya na naglakad. "Call Tino and my men. Prepare the dining." "Okay, senyorito. I will carry the supper to Miss Addison's room and call Nurse Tino." Tina?" Hindi na siya umimig. Binasa na lang niya ang mensahe sa envelope dahil baka mali naman ang sinabi ni Ramona. Pero tama lahat. Chismosa talagang babae. Tingin niya magandang oportunidad din to para magpabango ng pangalan sa sumasangsang na amoy ng pangalan niya ngayon. Dapat ay paunti-unti niya nang magawa ang mga dapat para na rin sa ikatultas ng personal niyang problema. Konting tiis na lang. Makakapagsugal na siyang muli sa oras na makuha na niya ang pera niya. At kapag nangyari iyon, napagsisiguro na siya. Ibabaon niya sa lupa ang kalahati ng pera niya para kahit ipasarang muli ng papa niya ang mga bank accounts, may kwarta pa rin siya. Hindi siya mawawalan kahit kailan. "Gaya Selma?" Tawag ni Dusk sa may edad na kasambahay na siyang namamahala sa lahat ng mga kasambahay. Tubong Camarines Norte ito at kinuha ng papa niya sa villa para samahan siya rito sa mansyon. Talagang katiwala na to ng mga Valdrosa dati pa lang, kaya walang problema. "Bakit po, sir?" Tulak ng matanda ang cart na may mga pagkain. "Kapag may dumating na mga magbibigay ng impormasyon, imbitasyon sa akin, tanggapin niyo po lahat." Bilin niya sa babae. "Ay opo, ang marami humihingi ng donasyon at ng tulong. Doon ko naman itataboy sa villa. Naroon naman ang mukha mo nakapaskil, kaya't alam nilang ikaw pa rin ang tumutulong." Anito sa kanya. "Meron sa akin nagtanong kung pwede po kayo sa batch reunion daw ng Heroes Memorial College nung panahon." Napakunot noo siya. He doesn't know such institution existed. Heroes? Saang parte ng Camarines Norte yon, Yaya Selma? Napangiti ito. "Wala na yun. Nasunog yun noon. Primera kalaban ng Mabini. Magkikita-kita raw yung huling batch bago nawala ang paaralang yon, kasama ng pamangkin kong si Nida. Kung pwede raw kayo na maging guest speaker, gaganapin daw sa sports center sa Daet ang reunion." Ay sabi ko, itatanong ko pa po sa inyo. "Pwede po," agad niyang sagot. "Talaga po? O sige po't sasabihan kong ihanda ng imbitasyon. Medyo mahirap maging kandidato, Sir Dusk. Siguro kailangan nyo ng alalay para sa pagtatala ng mga dadaluhan yung kaganapan. Ngayon, balak nyo na po sigurong seryosohin to. Kailangan nyo ng assistant. Yun po ay suggestion ko lang naman." Tumango-tango siya. He took it seriously. May punto ang matanda sa sinasabi nito.
He will grab any opportunity right now just to win this candidacy. Total yun lang naman ang gusto ng papa niya. Isang termino lang mababawi na niyang lahat. Wala siyang pakialam sa kung ano man. Pwedeng si Ramona. Ali pa ni Selma pero kamuntik malaglag ang mga braso niya sa mesa. Yaya, kung si Ramona lang din, magpapatanggal na lang ako ng utak. Naman niya na kinatawa ng matanda. Baka mauna pa sa kanya sa podium ang babae na iyon sa oras na mag-guest speaker siya. Pabida pa naman yun at wala ni katiting na hiya sa katawan. Hindi yun po pwedeng maging assistant. May nakikita siya, si Addison. Total, hindi pa yun po pwedeng umalis sa poder niya. Mas mababantayan niya ang kilos ng babae kapag parati silang magkasama. Bigla tuloy niyang naalala ang sinasabi ni Fiona noon na PA na pinag-hire daw ng papa niya para sa kanya na hindi niya naman sinipot sa opisina. Ngayon, mangailangan din pala siya. At saan ba mag-uumpisa ang lahat ng to? Siyempre, kailangan makita ng papa niya na medyo interesado na siya sa kandidatura kahit hindi naman. Kasabay nun, magpapabango rin siya ng kanyang pangalan sa mga tao. Pagkatapos silang kumain ng hapunan, sina Johnny Dusk si Santino sa loob ng kwarto nito. Kaalis lang ni Dr. Benedicto at di na siya nakausap ang doktor tungkol sa lagay ng pasyente nila. Santino, tawag niya sa pinsan na busy sa pakikipag-chat ng silipin niya. Yes, kuya, pasok. Anito sa kanya kaya tumuloy siya. Kailan pwedeng maglakad-lakad si Larissa? Next week, pwede na siyang mag-umpisang maglakad. Bakit? I want her to be my PA. Direkta niyang sabi. She'll just accept and make my schedule. Hindi naman siya mapapagod. Oh, hindi naman siguro. Basta nakaupo lang siya at di palalakarin kung saan. She can answer calls and accept invitations. Walang magiging problema yon. Maayos naman ang CT scan niya, kuya. No organ trauma because of the puncture. Pwede mo siyang maging PA. He nodded. Is she asleep? Nung lumabas ako, hindi pa. And that's 15 minutes ago. Pwede ka pang mag-good night. Nagpigil to ng ngiti, pero tumalikod na siya. Lahat ng tao sa paligid niya may pagkaramona ang datingan. Si Addison, pagkagandang-gandang babae, nag-over the bakod. Ito namang si Santino, malisyoso. Anong good night? Sa tanan ng gwapong buhay niya, wala pa siyang babaeng sinabihan ng good night. Hindi yun uso sa kanya. He bed them, he leaves. He doesn't say hi. He says, let's do it. Lumabas siya sa kwarto ni Santino, katabi lang ng kwarto ni Addison. Nag-iisip siya kung papasok pa ba siya sa loob o hindi na. Pero sa huli, nakita niyang sariling kamay, hawak na ang knob sa kayon pinihit. He entered and there was no Addison on the bed. Ganun na lamang ang gulat niya. Sinasabi na nga ba niya at assassin ng isang yon? Tumakas na kahit sariwa pang sugat sa tagiliran? Agad siyang nagmadali para lang hanapin yon. Tumingin siya sa may banyo, wala yun doon. Sa walk-in closet, wala rin. Walang laman ang walk-in. Mabilis siyang naglakad. Sa lubong na naman ang kilay para lang lumabas. Uutusan niya mga tauhan na hanapin si Addison at malilintikan na yon sa kanya. Now he confirmed it. She was really his assassin. Nagbagong kulay lang yon para siguro makapasok sa langit kapag namatay. I was never really wrong. Bulong pa niya habang naglalakad. Never really wrong for what, Gov? Addison asked. Bigla siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses at nakita niyang dalaga nakatayo sa may pinto ng balkonahe, hawak ang dextrose stand. She was pulling the sliding door. Saan ka galing? Mainit ang ulong tanong niya. Gov naman, parang nawawalan ng wife. Nakalimutan niyo akong hanapin sa balkon. Puta, anong wife? Wala siyang balak mag-asawa. At bakit ito tumayo at naglakad? Nakakapaglakad na to. Katulad din siguro to sa alaga nitong siyam ang buhay. Isa pa lang ang nalalagas kaya may 8 pa. Bigla tong napahawak sa tagiliran at napapikit, kaya naman agad siyang bumalik para lapitan to. He involuntarily held her arm and her back. You shouldn't be walking by now? Galit na sabi niya at walang babalang ibinaba niya ang gaster ng suot nitong short, tsaka tiningnan ang benda. Walang dugo. Pinag-testing ko lang po. Nakaya ko naman papunta pero pabalik parang ang sakit na. It's been just a couple of days, he said then locked the door. Gusto ko po kasi ng sariwang hangin. Masarap po ang hangin kapag ganitong buwan dito sa probinsya. Dahan-dahan tong humakbang. Halos inislide lang ang mga paa at hindi iniaangat. Masarap din kapag bumuka ang sugat. Kakalikutin ng doktor.
Ani naman niya. Naibahan siya nang tumingala ito sa kanya at tiningnan siya sa mukha. She glanced at his lips after staring into his eyes. Ano po bang masarap na ibinubuka? Hita? Tumikhim siya at patuloy itong inalalayan papunta sa kama. Bukas ipapalipat ko ang kama sa may bintana para bubuksan na lang kapag magpapahangin ka. Pag-iiba niya para mawala ang kabastusan sa isip. Lalo na nga't nasisilip na naman niya ang dibdib ni Addison na gumagalaw habang pinipilit nitong humakbang. Ano po yung sinasabi ninyong di kayo nagkamali? Di ako nagkamaling, matigas ang ulo mo. He helped her got into the bed. Naupo muna to at hawak naman niya sa braso, saka to umusog para makarating sa gitna ng higaan. If he were about to choose, he'd rather lift her but he couldn't. May tumatayo sa kanya, at kapag tuluyan yung nabuhay, hindi po pwedeng hindi niya pagbibigyan. He is a man who seldom beds a woman, and when he feel his inside clamoring inside his underwear, he needs release. By the way, he wiped his forehead. Pinagpapawisan siya. Nakatingin siya sa dibdib nito habang bisito sa pag-aayos ng swero sa may kamay. I'm going to make you my PA when you can move normally already, patuloy niya. Tumingala ang dalaga sa kanya. Next week, tatanggap ka ng phone calls, invitations, and will organize my schedule. Gagawin niyo pong PA ang isang assassin? Baka pumapaaga ang kamatayan ninyo, Gov. Tinitigan niya ito. You're sassy. Just do as I say. Kapag maayos ka na, sasama ka na sa mga lakad ko. I need a PA since you're the closest one available. You're hired. You got me? Umarko ang mga kilay niya rito. I got you po, Gov. Hindi pa ho ba tagilid ang kandidatura ninyo? Tanong niya rito na parang lalo niyang kinabwisit. At kung ito kaya itagilid niya sa kama, mga walang galang sa magiging ama ng lalawigan? Huwag niyo pong mamasamain. Kaya lang, kalat na po ang pagiging sugarol niyo na totoo naman din po. Anito pa. Kung tagilid man, itutuwid ko. Wala pa silang napatunay na totoo yon, kaya wag mo nang problemahin ang hindi dapat. Matulog ka na at baka sakaling tumangkad ka pa. Sagot niya sa dalaga sabay talikod. Narinig niya pa ang pag-ismid nito kaya lihim siyang napangiti. Nakaganti rin siya sa babaeng to.